Good morning. I'm Alexander Kalansingin, owner of Alex Balutan and a learning site for agriculture here in Purok Bukang Liwayway, Rizal Bansalan, Davao del Sur. Nagsugod ko sa pagbalot way back 2000 and pag-abot sa panahon, nag-grow lang siya. Then there's a potential, taas ang demand, then ang supply nagababa. So we decided na i-upgrade siya through various technologies like poultry, duck poultry. So dito na siya nagsugod. Then we are able to produce the consistency of the supply. Way back in 2015, diyan namin nagsugod sa pag-produce o pag-process of balot in a larger scale. Well, ang trend sa balot diri sa Mindanao is actually it's increasing. Gani short ta sa supply, gani nagakuha pa ta sa Manila. So way back before year 2000, ang supply na to is medyo Manila pa halos, kay wala pa man na adapt sa mga farmers o sa mga raisers ang ginatawag na to isolated or rather confined method of duck farming. Dati diri halos sa Mindanao is nagapagala lang sa mga palayan kung asang ani, dito nagabalhin ang mga duck raisers. Now, still, do na-adapt ang technology sa confinement, still, kulang gyapon ng supply kay ang Luzon produce mga suppliers sa balot nagapadala lang gyapon dito sa Mindanao. Dako pa kayo ang potential sa pag-itikan, no, pag-produce og itlog specifically sa confined method. Labo na nga kung imuha ni siyang sagulan og tawag nga pagala system dito sa palayan. So imo siyang incorporate, mas achievable siya, mas productive, mas viable siya. And the market of balot is taas ang demand. Kaya even with start ta from age 3 years old, 5 years old, hantod pa mag 60, 70 years old, mukaon yung balot. So halos tanang tao nagakaon ng balot. So as what we have observed based on our experience. So nagadagan ang tao, daghan po nagakaon ng balot. Because why? Because it is one of the good source of protein aside from like karne, baka, baboy or chickens. Ang pag-market niya, ang pag-sale niya, ang pag-produce, although it's not that complex, no? Ang complexity dili sa ingonana ka complex. So dali lang gid siya. Sa salted eggs naman, yes, usay makuha na to sa salted eggs, ayo din. Ang advantage sa salted eggs is ma-store mo siya og dugay. Okay, there are times na overstock yun ang itlog. So we'll have to find a way para dili dahil siya madaot. And we are actually so shortage sa salted eggs. It's simply because ducks are, or rather the eggs is much higher, much expensive siya compare nimo sa other eggs like chicken eggs. So ang intended, ang first priority gid sa duck eggs is for process of balot. Now, ang salted eggs is the second prio na lang siya. And mostly ang ginamo nga salted eggs is katong mga infertile, which is para dili po siya masayang. Kay minusupod ang market yun sa fresh egg niya. So gina-salted siya. So mas mataas ang yung value, mas magdugay po siya. It will last long, kaya may stock mo siya. At least 2 months, kaya pa siya. Yes, sa significant culture na to sa Pilipinos. Well, siguro tungod sa kadugayon na po niya nga naa siya diha. Ang tao bisan bata masugdan man gyud siya pagkaon sa balot. Well, maybe it's because ang scientifically based, kung ang tao kita makatilaw ta og isa ka good source of nutrients. So ang ato ang una-una is lami gito siya pimiti kaunon.
di ba? Now, dali ang isa man gud siya sa pinakadali ra kaayong nga good source of nutrients, specifically kanang protein. Taas siya og calorie, pero good calorie man siya. The technology sa pag-process naman ng balot is dili ko siya nga naka-high-tech yun. No? Well, ang isa lang sa amo ang na quandary, pinaka-unique is that we can actually produce 90% of our production as a good quality of balot. No? And this balot are even hatchable. Unlike with others that they'll have to choose certain point na ang ilahang balot dili na siya hatchable. So mabantayan man nato na usahay kung magkaunta na yung mga tawag na to og bagalon or sa Tagalog na siya tangab, ang dagkog gahi, even at 18 days old na siya. Pero sa mga diri seldom na siya na mahitabo because we're able to adopt modern technology of thermostats. Mo gani sa pinaka-importante. No? It has all in the all-in-one na siya dito. And gani bisan pa og kanang in times nga magka-problema ang incubator, so naga-alarm na siya. So easily monitor na mo. Dali na lang kayo sa muang ang pagtrabaho sa balot, dili na siya ingon nga kanang trabahoso kayo kay tungod na-adapt na mo ang mga bagong pamaagi sa mga machine sa incubators. So mo na nga to ang pamaagi no sa pag-load sa itlog o paghimo sa balot. First step, of course, ang atong itlog kinahanglan up to 4 days lang siya nga naka-stock. Kay dili lagi siya madaot. So ang yang similya mo atong ginakuha factor niya ni. So kay kung mulapas kag 4 days up to 5 to 6 to 7 days, yung daghan na gid siya reject, daghan na gid fertile. So what we need is, of course, ang amo ang ginagamit is semi-manual ni siya nga klase, which is later on akong ipakita sa inyo ha. So this is one of the tray sa itlog, sa incubator rather. And ang amo ginahimo, so ginaisa-isa na mo butang. So mostly ang isa ka tray mosulod ni siya og mga 100 depende sa kadagkuon. So mo ni ang iyahang plaster. So kay paglubag ani, this is one of the semi-automatic incubator. So dili ni siya katong mano-mano nga isa-isahon og ukay. So manual na mo ni siya og ukay. So mo ni ang sistema. Okay. So di ba nagtakilid? Sa pagtakilid niya ang itlog nagalihok. Now sa first 5 days, pwede pa na siya dili nimo lihukon, dili siya tuyokon. So after 5 days saka na siya ginalightingan, ginakuhaan na siya rumaluag. So after 5 days, i-check kung naay mga infertile o wala. Supposed to be dapat isa-isahon siya og lighting, pero medyo dugay no, taas kay nga dugay kay mahuman. Kay imagine mo nagload kag 5,000 daily, nya imo siyang lightingan, malaman natin yung fertile na siya ugat, makita nato ri gamay kay nga ugat. Dark siya gamay, so means to say fertile, or darker pag gamay medyo daot po siya, so you may check it up. Wala siya, di ba, medyo transparent kay siya, so wala gyud siya sulod. Ilhan mo siya, makita ra gyud siya diri kung unsa ang infertile o dili. So after 14 days or 10 days, pwede rin siya balikan na po ni siya og lighting. So mo to atong pagkandling or paglighting sa ato ang na-load nga itlog. That was after 5 to 7 days, the first candling or lighting. And the second is will be in the 10th or the 14th day, gikan sa pag-load niyo sa itlog. Then after ana, so dito na ta sa pag-sort na sa balot. So dito sa sorting area, makita ko diri ang kanang uban na magay point nga dito sa atong sorter, kung naglighting ta, dili siya makuha tanan dito ang daot. So madala gid gyapon siya diri. So pag
abot na diha, makita na sa tanan asa ang matra, Pinoy uga, Pinoy sabaw. So, diri gyud ang final gayo sa sa sorting area gyud, sorting room. So, after ana pag humani mo sort diri, ipagawa sa didto, then for sizing na pud siya. Kay different price man lahi ang price sa gagmay nga itlog, lahi pud ang price sa dagko. So, sa mua diri, 2 sizes lang, no? Small at saka large, wala na medium. So, nanata karon sa pag-process og salted eggs. So, ang among ginagamit is balay sa anay. Although pwede po mo gamit og mga other materials, no, mostly gikan sa asa mo magkuha yuta, pwede ra man po siya. Pero most and foremost inyuha gina siyang sangagon to kill any bacteria nga presence diha. Now, after ana, mag-mix ta og equal proportion o katong lapok na inyong ipili, yuta, then tubig at saka asin. So, equal to 1 parts na gina siya. So, gina-dip siya, ginakuha, dip ang itlog dito sa container, and then ibutang sa isa ka sudlanan sama niini. So, diri na ni siya mag-settle up to 16 or 15 to 18 days or 21, the most na gid na siya. No, medyo parat na gid ang 21. So 18 days is ideal. So same na gyapon sa balot, no, 18 days. So after nato mahugasan ang ato ang gi-process na salted eggs, ato to gi-candling para at least makita nato sort out na pud ang daot ug ang dili. So after dito, pag humanog sort out or sorting out, ato na siyang lutuon. Lutuon na to siya for 8 hours. Nanong 8 hours kay mas magmantika siya dito, mas mugawas ang yang natural nga oil. So 8 hours sa hinay lang gid siya nga kalayo. So slow heat. Now, after maluto, ato na siyang kulayan. So atong gigamit is food grade na pangkulay. Ato siyang giluto, kainitan din atong ilunod. So pagka na atong paugahon, pag mauga na siya, then butang na to sa tray. So mao na ni siya ang finished product sa salted eggs na to. So after ma-process for 18 days, ikan sa pag-sort out, hantod pagluto, hantod pagpakulay. So after ma-dry out, mao na ni siya.